Omar. Oh, andiyan ka pala. Kung alam ko lang na pupunta ka rin lang dito, sinabay na kita. Ako nga pala si Omar. Matipuno, malakas, at masipag. Namamasada ako. Itong tricycle na to, si Mang Nadring ang may-ari. At ito nga, bibigay ko ang boundary ko. Salamat. Salamat. Ito, panggastos ko. Ito naman, ipon ko. Kasi nag-iipon ako para makatulong ako sa mga makukulit kong kapatid para makapag-aral sila. Tsaka gusto ko rin magnegosyo. Ay, liga, dito tayo sa loob, may papakilala ako. Ito si Sarah. Uy! Kamusta? Isa yan sa mga kapatid ko. May dalawa pa sa bahay. Yung isa, si Raul, 8 years old. At yung isa naman, si Sol, 6 na taon. Naku, napakakulit ng dalawang yun. Hoy, ako hindi Ako nga pala si Sarah. Tigabantay ako at saka katiwala ni Kuya Ali dito sa tindahan. Ay, nabanggit na ba ni Kuya Omar na gusto niyang magnegosyo? Ako kasi gusto kong magnegosyo kasi gusto kong mag-aral ulit. Nakikita mo ba yun? Yun, oh. Yun, si Kuya Ali. Pinsang buo namin. Makikita mo, bata pa lang pero may sarili ng tindahan. Hoy, masipag yan, tsaka magaling yan magnegosyo. Tara, patulong tayo Kuya Ali kung paano magnegosyo. Tara, sama na kayo. Halika. Kuya Ali, di ba marunong naman ako mag-lettering at mag-drawing? Gusto ko sanang gawing negosyo ang paggawa ng streamer. Maganda yung iniisip mo, pero seryoso ang pagninegosyo. Kaya dapat maghanda ka sa maganda at di magandang bagay na pwedeng mangyari. Ano ba yun, Kuya? Unahin mo yung mga magagandang bagay. Ang kagandahan sa negosyo, pangkabuhayan to. Katulad nitong tindahan. Dito ako kumukuha ng pang-araw-araw na gastusin. Napaayos ko yung bahay. Napag-aral ko yung mga kapatid ko. May ipon pa ako sa bangko. Kaya, husayin mo ang negosyo mo, tiyak ang bubuhay sa'yo. Swerte mo sa negosyo, no, Kuya? Hindi nakaasa sa swerte ang negosyo. Kayo mismo ang gagawa ng swerte nyo. Ang kagandahan ng may sariling negosyo, ang boss mo, ikaw, sarili mo. Hindi ka nakikitrabaho. Nagtatrabaho ka alang-alang sa sarili mo. Okay yun, di ba? Ikaw ang boss. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ang boss ay utos ka na lang ng utos. Mas kailangan mong ikaw ang tumutok sa trabaho mo. Parang si Kuya Ali, pagbukas sa umaga hanggang sa pagsara sa gabi, nakabantay siya dito. Isa pa, magagawa mo ang gusto mo. Ako, nung bata pa ako, mahilig na talaga ako magtinda. Ang sarap kasi ng pakiramdam kapag naibibigay mo ang kailangan o gusto ng customer, tapos kumikita ka ng tama lang. Di ba? Nagagawa mo ng gusto mo, kumikita ka pa ng marami. Okay yun, di ba? At isa pa, iba ang pakiramdam pag may naipundar ka. May saysay ang buhay mo at may kontribusyon ka sa komunidad. Ang ganda talaga magkaroon ng sariling negosyo, no? Una, kumikita ka, aasenso ka. Pangalawa, nagtatrabaho ka para sa sarili mo. Pangatlo, nagagawa mo ang talagang gusto mo sa buhay. At pang-apat, nakakatulong ka sa iba. At ang pinaka-importante, may halaga ka. Sa kabila naman, kapag nagnegosyo ka, may mga hindi ka nais-nais na pwedeng mangyari. Anong ibig mo sabihin, Kuya? Walang bagay na sigurado sa negosyo. Pwedeng malugi ka. Napaisip ako dun
May negosyo ba kung saan garantisado na aasenso ka na hindi ka malulugi? Wala. Hindi naman kasi magic ang negosyo. Pero ikaw, bilang negosyante, magikero ka? Nasa kamay mo kung lalago o maglalahong parang bula ang negosyo. Paano naman nalulugi ang isang negosyo? Maraming pwedeng mangyari. Pwedeng yung tinda mo mabili ngayon, pero bukas, wala na. Pwedeng masyadong mataas ang presyo mo o masyadong mababa. Hindi ka na kumita. Pwedeng nasa pwesto mo, baka masyadong tago, hindi nadadaanan. Baka masyadong malayo, mahirap puntahan. Pwedeng pabaya ang mga kasama mo sa negosyo. O pwedeng ikaw, ang may-ari mismo ang pabaya. Bakit naman pababayaan ng may-ari ang negosyo niya? Hindi sa ganon. May mga nag-aakala kasi na madali lang ang magtayo ng negosyo. Hindi. Mahirap na trabaho to. Napakahaba ng oras na kailangan mong ibuhos. Akala ko lahat pwede magnegosyo. Lahat pwedeng magnegosyo. Pero hindi lahat pwedeng magtagal. Sabi nga, sa negosyo, may natatalo, may nananalo. Pag nagnegosyo ako, syempre gusto ko yung panalo. Ang negosyo, hindi laro. Halimbawa, naumpisahan mo, tapos napagod ka, o nagsawa ka, ihintuan mo na lang. Hindi mo pa kayang humawak ng responsibilidad. Hindi ka pang negosyo. Ay, hindi pala ganun kadali magnegosyo. Dapat pag-aralan. May mga bagay na kailangan pag-isipan ng mabuti. Una, may posibilidad na malugi. Pangalawa, baka hindi sapat ang oras na ginugugol para sa negosyo. Pangatlo, baka hindi ka pa handa. O kaya naman hindi mo pa kayang responsibilidad. Kuya Ali, sa tingin mo, tuloy ko ba ang plano kong pagnenegosyo? Hindi ako ang magdidesisyon yan, kundi ikaw. Pero ito ang alam ko, hindi mo malalaman ang isang bagay hanggat hindi mo ito sinusubukan. Anong ibig sabihin nun? Bagay ba akong magnegosyo? Alam mo, Kuya Omar, bago ka magplano magnegosyo, dapat itanong mo muna sa sarili mo. Bagay ba ako magnegosyo? Anong ibig sabihin nun? Bagay ba akong magnegosyo? Kung kaya mo magnegosyo, kung sa tingin mo, nasa sa'yo ba yung mga katangian ng pagiging isang negosyante? Ano ba yung mga katangian? O sige, gawin nating halimbawa si Kuya Ali. Una, masipag siya. Di ba nakikita mo naman? Masipag naman ako. Pangalawa, dapat matyaga ka. Hindi pwede yung basta-basta na lang nawawalan ka na ng gana. Tiyaga naman ako. Pangatlo, dapat may dedikasyon ka. Hindi lang sa negosyo mo, pati na rin sa mga kasamahan mo sa negosyo. At saka lalong-lalo na sa customers. Oh, merienda muna kayo. Ay, salamat po. Oh, yan. Parang si Kuya Ali. May malasakit sa akin tsaka sa mga suki Mantika tsaka niya. sukal. Hindi lang kasi sa sarili nakasalalay ang negosyo. Kailangan ng tulong ng ibang tao. Pang-apat, dapat paghusayan mo pa yung negosyo. Parang yan si Kuya Ali. Lahat gagawin niya para lang maging kompleto, maging maayos, maging malinis yung tindahan niya. Kaya naman, mas maraming suki si Kuya Ali. Oo. At ang ikalima, dapat meron kang plano. Dapat meron kang diskarte. Parang basketball. Hindi ka pwedeng shoot ng shoot, hindi ka rin pwedeng dribble ng dribble. Pag meron kang plinano, dapat sundan mo ito ng aksyon. Tapos, kapag meron kang ginawa, dapat maganda yung kalabasan. Alam mo, sa tingin ko, ang pinaka-importante dyan, yung kredibilidad. Tingnan mo yung si Kuya Ali, marunong tumupad sa usapan. Pag sinabi niyang Lunes na magbabayad, pag Lunes na, kahit hindi pa naniningil yung nagdadala ng bigas, babayaran na yan. Sige na, sige na ako Bago ka magnegosyo, dapat alamin mo muna sa sarili mo kung masipag ka, matyaga, at may dedikasyon sa negosyo. At may malasakit ka dapat sa mga empleyado at sa mga customers mo. At dapat pag-usayan mo rin ang negosyo mo.
nagpaplano ba ako? Sinusundan ko ba ito ng tamang aksyon? Inaalagaan ko ba ang kredibilidad ko? At kung ang katanungan nito ay ang sagot mo oo, aba, edi masasabi mo, oo, pang negosyo ako, bagay akong magnegosyo. Ang negosyo ay nagsisimula sa isang ideya, hangarin at pagkakataon o oportunidad. May mga bagay na kailangan gusto ng customer. Kung negosyante ka, hahanap ka ng paraan para ikaw ang makapagbigay nito. Pakipaliwanag, kuya. Gaya niyan, tag-ulan. Di ba may tinda tayong payong at kapote? Kailangan kasi. Tapos, binibigyan din natin ng customer ng pagpipilian kung ano ang mas gusto nila. Ang magaling na negosyante, iniisip kung ano ang kailangan at gusto ng customer. Ganun pala. Kung magninegosyo ka, importante na interesado ka o gusto mo ang papasukang negosyo. Kaya magandang naisip mo, Omar. Kasi gusto mo yan at enjoy ka sa pagle-lettering at pagpinta. Kaya ang naisip kong inegosyo ang paggawa ng streamers. Dapat may alam ka sa negosyong yon. Kaya ikaw, Omar, pag-aralan mo ang paggawa ng streamer. Oo nga po eh. Iba po kasi ang pagle-lettering sa papel kaysa sa tela. Dapat may talento ka sa paggawa ng streamer. Tamang-tama sa'yo. Magaling ka magpinta at mag-drawing. Gusto mong negosyong gumawa ng streamer. May mga importanteng bagay na dapat isalang-alang. Ano yun, kuya? Ang kapital o pondo. Dapat alamin mo kung magkano ang kakailanganin mo para maumpisahan ang negosyo. May kaunting ipon ako, pero kulang ang pondo ko. Isa pa, ang lokasyon. Ang negosyo parang halaman. Kailangan ilagay kung saan lalago. Ang magandang lokasyon, yung madaling hanapin at puntahan ng customer. Bala ko po, doon po muna sa gilid ng bahay namin. Hindi ko pa po kasi kayang magrenta eh. Tsaka hindi ko pa naman po kailangan ng pwesto. Okay lang yon, kasi nag-uumpisa ka pa lang naman. Pero dapat mag-isip ka kung paano mo ilalapit ang negosyo mo sa mga tao. Hindi mabubuhay ang negosyo kung wala kang customer. Bala ko po maglagay po ng paskil dito sa tindahan. Magandang ideya yon. Pero dapat alamin mo ang kompetisyon. Ang ibig sabihin po ba ng kompetisyon yung mga gumagawa rin po ng streamers? Oo. Yung mga nakapwesto at yung kagaya mong tumatanggap ng order sa bahay. Sila ang kaagaw mo sa mga customers. Dapat alam mo ang presyo nila at kung kikita ka pa. Ganun pala. Bukod sa kailangan ng mga tao, ang ininegosyo mo, dapat interesado ka. May alam at kakayahan ka. Importante rin pala sa pagninegosyo ang pondo na kailangan para maumpisan at mapatakbo ito. Ang lokasyon dapat madaling hanapin at puntahan. At ang kompetisyon o ang mga kagayang negosyo na kaagaw para sa mga customers. Salamat, Kuya Ali. Mas naintindihan ko na ang pagninegosyo. Walang anuman. Kung ako sa'yo, isusulat ko na sa papel ang plano kong negosyo. At saka, wag mong kalilimutan yung pondo. Lalong-lalo na kung magkano yung kikitain mo. Ha? Tara. Sige po, Kuya. Gagawa na ako ng plano. Sige, gawin mo na. Marami pa pala akong dapat matutunan bago magnegosyo. Samahan mo ako sa paggawa ng plano. Walang iwanan, magnegosyo tayo.